Huwag puro adobo yung gawin niyo sa chicken, i-try niyo naman 'tong spicy teriyaki with cheese. Puwede niyo 'tong ipang-ulam, ipang-baon sa mga kids niyo at higit sa lahat puwede niyo 'tong ipanghanda sa darating na Pasko. So, meron ako ditong 1 kilong chicken breast. Ayan, 1 kilo na lang guys yung gagawin ko para makasabay na lahat. Puwede din naman kayo ditong gumamit ng iba pang part ng chicken. Pero ako, itong chicken breast yung gagamitin ko or yung pitso. Hatiin lang natin 'to ng manipis na pahaba para mabilis ang tumaluto. And na guys, ito na lahat ng nahiwa kong chicken breast na 1 kilo. Ayun naman, titimplahan natin to ng salt, pepper, egg, at flour. Ilalagay ko na lang yung exact measurement dyan. Okay na yun guys, haluin na natin to ng mabuti at magiging balapot siya na parang ganyan. Ngayon naman, pwede na natin tong iprito. Sa pagpiprito naman, kailangan ilagay nyo siya ng isa-isa na ganyan para hindi siya magkadikit-dikit. Dito sa pagprito ko na 'to, nakatatlong batch ako kaya sigurado na marami na makakakain sa family niyo. Mabilis ang tumaluto guys, kaya bantayan niyo 'to dahil half cook lang naman yung gagawin natin dito para hindi siya maging matigas. Kapag naman naging gato na itsura na light brown na, pwede niyo na 'tong hanguin dahil luto na yan. Half cook na luto lang yung kailangan natin dito. Huwag niyo ipapa-crispy kasi magiging matigas 'to. Eto na lahat ng 1 kilo na naluto ko, i-set aside na muna natin 'to at gagawin naman natin yung sauce. Spicy teriyaki sauce yung gagawin ko na 'to, kaya panigurado maanghang 'to. Pero kung may kakain namang bata, tanggalin niyo na lang yung sili. Maglalagay ako dito ng half cup ng toyo at 1 cup ng sugar, 2 pirasong sili. Pero kung gusto niyo na mas maanghang pa diyan, puwede niyo naman damihan pa. 2 puso ng bawang, 1 tablespoon ginger at 1 tablespoon din ng spring onion at 1 teaspoon ng pepper. Okay na yun guys, i-mix niyo lang mabuti para ma-dissolve yung sugar. Sa panibagong pa naman, magpusalan tayo dito ng sesame seeds. Hintayin lang natin na maging brown to para lumabas yung lasa. Kapag ganito nagka-brown at mabango na siya, lumabas sa flavor niyan, pwede na natin ditong ilagay yung ginawa nating sauce. Ito namang sauce, hintayin lang natin itong kumulo at unti-unting lalapot yan. At pagka nga naging ganyan nakalapot, pwede na natin ditong ilagay yung prinito nating chicken. Ipag-mix na natin yung chicken at sauce at siguraduhin niyo lang na lahat ng chicken ay malalagyan ng sauce. After naman yan, dito sa may ibabaw, maglalagay tayo dito ng cheese. Quick melt to, kaya mabilis lang ito magme-melt. Tatapan ko lang to ng mga ilang seconds lang at ayan na. Tawagin na ang buong pamilya. Tistas na po tayo. Ang sarap niya po guys. Try niyo na po.